Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga nakasubscribe sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po natin ngayon ay ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga nadiskubre natin noong nakaraang taon. At alam nyo ba mga kaibigan, may nadiskubre po kami na isang napakalaging treasure concrete sa lalim na 70 feet at treasure concrete na iyon ay mayroon pong butas sa gitna. Pero bago po tayo magpapatuloy sa ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung mga video na nakuha natin sa ating treasure hunting adventure. At ito yung mga video mga kaibigan na masasabi ko na talaga na pinaka the best na treasure hunting na nagawa namin sa aming buhay. Pero kaso nga lang, hindi tayo pinalad hanggang ngayon mga ka-TH, mga kaibigan, ay hinahanapan po namin ng solusyon kung paano ipagpapatuloy ang pagbasag ng treasure concrete na yon para makuha ang laman. Alam nyo ba mga kaibigan na sa aming paghukay ay may nadiskubre kaming tinatawag naming face of the turtle, ulo po ng pagong, or mukha ng pagong. At ayon po sa libro nating ginagamit, kasi may libro po tayong ginagamit na nasa atin ngayon, mula po ito sa labas ng bansa, kasi may kaibigan po tayong galing sa ibang bansa at binigay yon sa atin. Ang kahulugan ng face of the turtle ay eto, ipapaliwanag ko at ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Ayon po dito sa libro na ating ginagamit sa page 9.59 ay ganito po ang ating mababasa. But some kind of marker pointing to the entrance would be left behind. This would be a face, a turtle, an arrow pointing to the secret entrance, or even large A or number 3 or number 5 to the left or right near to the closed entrance. Large rock may also be used to mark the location, position in front of the entrance to further conceal its location. Ayon po sa libro na aming ginagamit, ang kahulugan daw ng face of the turtle o mukha ng pagong ay pumupunterya or tumitingin kung saan nakalagay or saan ang tunnel entrance. Alam nyo ba na ang face of the turtle na aming nadiskubre ay nahukay po namin sa lalim na 60 to 70 feet ang kanyang lalim. Diba ang lalim? Masyadong malalim. 60 to 70 feet ang kanyang lalim. At alam nyo ba, nung nahukay po namin ang face of the turtle, hindi pa po namin alam kung ano ang kahulugan. Dahil wala kaming idea, wala kaming alam kung ano ang mga kahulugan ng mga palatandaan or marker na nakikita natin sa ating treasure hunting adventure. Saka lamang po namin nalaman na ang kahulugan pala nun ay tumitingin sa tinatawag nating tunnel entrance. Pumupunterya pala iyon sa tunnel entrance dahil sa libro na aming ginagamit. Ang nangyari kasi, naghukay kami gamit ang backhoe, gamit ang tao. Nung malalim na, nagpatuloy kami sa paghuhukay dahil marami kaming nadiskobring mga uling. Hindi pa dumating yung libro, hindi pa binigay sa akin. Ngayon, nung nadiscover namin yung face of the turtle, dumating yung libro. Siguro mga 10 araw na nadiscover namin yung face of the turtle. Huminto kami dahil nga po hindi namin alam kung ano ang kahulugan. Ngayon, ang nangyari, may tumawag sa akin kaibigan ko kasi umuwi siya mula Pilipinas
papunta pabalik sa kanilang lugar. Ang sabi niya, may nakita daw siyang libro na binebenta doon sa kanilang lugar. At ang nagbebenta daw ay yung naghukay. Alam niyo ba na ang nagbebenta ay yung naghukay, kasama nung naghukay pala sa panahon ni Marcos. Siya yung may akda, siya yung may gawa. At lahat ng mga nakasulat dito ay based sa kanilang hunting o treasure hunting adventure. Kaya masasabi ko na legit ito. Nung sinubukan po naming sundan ang mga marker na nakuha namin katulad ng Face of the Turtle, ay nakadiscovery naman kami ng iba pang mga marker katulad nitong ulo or katawan ng ibon. Ito ipapakita ko sa inyo. Iyan po, yang nakikita ninyo. At ang ibon na to ay nakabaliktad. Ang kanyang ulo ay pumupuntirya doon sa baba. At alam nyo ba, ang ibon na to ay mayroong numero. At ang numero niya ay number 3. At kung uulitin po natin sa pagbabasa, itong libro sa page 9.59, ang sabi dito ay ganito. But some kind of marker pointing to the entrance would be left behind. This would be a face, a turtle, an arrow pointing at the secret entrance, or even large A, or a number 3. Or a number 5 to the left or right near to the closed entrance. Mayroon din daw silang nilagay na marker, posibleng letter A, posibleng number 3 or number 5. At yun daw ang palatandaan para matukoy mo kung saan nakalagay or kung saan nakaposisyon yung tunnel entrance. Kaya ang ginawa po namin ay sinundan yung mga marker na nakita namin. Nagpatuloy kami sa aming paghuhukay at na-discover nga namin yung treasure concrete sa lalim na 70 feet, 60 to 70 feet. Kasi ano lang yung distansya, malapit lang mula sa face of the turtle hanggang doon sa ulo ng ibon, hanggang doon sa tunnel entrance. At yung harap ng tunnel entrance ay yung treasure concrete na ang laki ay 16 by 10 by 13. Estimated lang po yan. Kasi nga po, nung inano namin yun, sinukat, medyo hindi mahaba yung steel tip namin, kaya estimated lang po yan. Ang kanyang ang kanyang taas ay nasa 10 mahigit, sobra 10, at yung kanyang lapad ay 16 at yung kanyang haba ay 13. Ganun po kalaki. At doon sa gitna ay mayroon pong butas. Sa gitna mismo ng concrete bolt na yon ay mayroon pong butas. At kung titingnan po natin ang isa pang kahulugan nito sa page 9.31 sa letter H, ay ang mababasa naman natin ay ganito. Letter H, hole drill in the top of the rock means deposit inside or deposit under. Also, the enclosed treasure symbol can be seen to the left or to the left hand side of the rock. Kapag ang isang concrete bolt or bato na malaki, kadalasan kasi ginagawa ng mga Hapon ay nagpoporma sila ng semento, parang bato talaga, pero semento pala yun. Tapos kung mayroon dang butas sa gitna, ang sabi dito sa libro, may treasure inside or treasure under daw ang kahulugan. Ibig sabihin, yung na-discover po natin na box na yun ay mayroong treasure inside.